Maasa. Aba, Sa totoong buhay naman, Sen, sa totoong buhay siguro, ay meron pa rin naman sigurong... ang sinasabi ko, yung nagpadala sa akin. Ayun nga po, yun nga po. Wala raw. Wala naman ako sinasabi sa totoong buhay. Ang sinasabi ko, yung pinadala sa akin. Yung kwento ng yung kwento, kasi baka magdamdam naman sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa... Sabi na yung magdadamdam lang naman yan, yung tinamaan. Ayun. Pero yung mabuti, hindi magdadamdam yun. Mapapangiti lang. Mapapangiti lang. Totoo naman yun eh. Sabi niya sigurado eh. Ang pinag-uusapan dito, yung masamang kontraktor. Yan. Ayan nga ho, pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Pinag-uusapan na naman ho nila Kong Dante Marcoleta ang mga tiwali. Ang mga tiwaling senador, kontraktor at congressman na nagtutulong-tulong kurakutin ang pera ng bayan. Dito ho kasi mga ka-update, magsisimula ng gisahin ng Senado ang mga sangkot dito. Alam naman po natin na hindi lang kontraktor o congressman, kundi meron pang senador na idinadawit o itinutulak dito nga sa mga nakawan dyan sa DPWH o sa mga ghost project na ipinapatupad ni Marcos Jr. Sa pag-uusapan nga ho nila dito mga ka-update, mukhang may natamaan at mukhang nasaktan itong pinaparinggan ni Kong Dante Marcoleta na isa o hindi lang isa. Marami-rami ho sila mga ka-update. Nasasaktan ho ata siya sa pagdederatsahang panunuplak ni Senator Marcoleta sa mga magnanakaw ngayon sa admin ni Marcos Jr. Pakinggan ho natin, ito nga naging pahayag niya. Bago tayo, dudugtungan ko yung binabanggit nyo, kasi nabanggit nyo rin si Manuel L. Quezon, yung mga mahalagang kaganapan daw po pala ng ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel L. Quezon ang guest of honor sa selebrasyon daw po ng University of the Philippines. At November 30, 1941, ang huling paggunita daw po ng bago ang World War II na pinangunahan po ni Quezon at kinausap ang mga kadete tungkol sa banta daw po ng Hapon. March 20, 1942, nilagdaan daw po ni Pangulong Jose P. Laurel ang Executive Order No. 20 na nagtatalaga sa National Heroes Day sa November 30 noon pong 1943. Ginanap ang selebrasyon sa Mount Samat Cemetery, Bataan bilang paggunita sa paglaban ng mga Pilipino at ng Amerikano. At 1945, pinangunahan po ng Pangulong Sergio Osmeña ang selebrasyon sa Capas, Tarlac bilang pag-alaala sa mga kampo ng bilanggo at simbolo ng pag-asa. At 1952, ibinalik po ni Pangulong Elpidio Quirino ang holiday sa huling linggo ng Agosto, hiwalay sa Bonifacio Day. Yung pala yun, naghiwalay. 1987, sa pamamagitan po ng Executive Order 292, pinagtibay ni Pangulong Cory Aquino ang holiday sa Administrative Code. At 2007, nilagdaan po ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo Republic Act 9492 at inilipat ang National Heroes Day sa huling Lunes. Ayun, dito na tayo nagsimula. 2007, ang National Heroes Day ay huling Lunes ng Agosto para sa mas mahabang weekend at pagtulong daw po sa turismo. Ang National Heroes Day ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga bayani ng Pilipinas. Kinalaman o hindi kilala na nagbuwis po ng buhay at patuloy na nagsisilbi sa kanyang pamilya, komunidad at bansa. At ito po yung selebrasyon ng katapangan, patriotismo at araw-araw na kabayanihan. Yun po ang sa kabatiran po ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Ituloy ko yung pinupunto natin, Kong. Dahil nga po sa, yaman din lamang na pag-uusapan natin ang National Heroes Day, pero isa po sa malungkot, nabanggit natin itong mga petsang ito, Sen. Alam ko, tandang-tandaan niyo po ito, mga 1960s, Sen, kung ang pagbabatayan ay per capita income ng ating bansa, parang pangalawa ata tayo sa, mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen, Pero bumaba tayo ng bumaba, at ngayon ata, parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam, ng isa sa mga dahilan, ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsa-isa niyan, dapat nandiyan ka na Tao ka na nung 1960s, hindi ba? Nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga Pero yun, napakataas na ng level natin, di ba?
Natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi nandun na ako ng 60s, pero siyempre bata pa tayo. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross Domestic Product, yes. Halimbawa, pag pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa sa loob ng isang taon at i-divide mo sa kanyang mamamayan, pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes. Isa yon sa pamantayan, isa yun sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon, ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan Pangalawa tayo. 1960s ito. Mas mataas pa tayo sa Singapore. Mataas tayo. Kung pag-uusapan, Southeast Asia, tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Ang Japan ang pinakamataas. Ang GDP per capita. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka Maawa ka. Talagang bumabagsak na Every 5 years, makikita mong bumabagsak ka. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng Vietnam at ang Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Dapat pataas tayo ng pataas, halip na pababa ng pababa. Dapat sana pataas ka na ng pataas. Maganda na yung momentum mo. Isip-isipin mo, 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Corruption kaya sen talaga ang Yan nga ho ang pinaka-problema sa ating bayan, mga kapatid. Nagpangalawa ho tayo sa buong Asia kahit na agricultural country tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinakakalaban talaga dito ay korupsyon. Yan po ang pinakamalaking problema ng ating bayan. Imbis na umaasenso ang ating bansa, patuloy hong bumabagsak. Nakikita naman ho na atin yan. Nakikita naman ho natin sa ating paligid kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Hanggat tumatagal, nawawalan tayo ng mga investor. Pasok din po kasi tayo ng pasok ng mga import. Kahit ano, pati bigas. Hindi na minsan sa ating bansa galing. Galing pa sa ibang bansa. Ganyan po ang ipinapakitang wala tayong suporta sa ating mga kapwa magsasaka. Sa ating kapwa Pilipino, makikita mo po ang mga pamilihin ngayon sobrang tataas. Wala namang pong pakialam yung mga bilyonaryo dyan sa gobyerno. Yan po ang katotohanan. Iniisip lang ho nila kung paano sila makakapambulsa ng kaban ng bayan o ng pera ng taxpayer. Ganun po ang nangyari. Pabagsak po tayo na pabagsak, hindi na po tayo umaangat dahil nga sa korupsyon ngayon. Nakikita naman po natin. Halintulad na nga lang natin itong 5,500 flood control. Yung mga ghost project, mga kongresista, nakaw na nakaw, kaliwat kanan, di ba? Yan po ang pinakakalaban nitong bansa natin. Samantala, ang mga katabi nating bansa, yumayaman ho. Tayo lang po ang napag-iiwanan. Dahil nga sa korap na presidente. Yun lang po, mga kapatid. Ilan kung bakit nagkaganon ang ating bansa natin? Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama pagkatapos yung pera na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Paano mabubuhay?
paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanagpo, ah. pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Ayun. Sa statistics, madali yan. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. O di ba mga kapatid? Kahit saan talaga, alam naman po natin yan. Hindi nga lang dyan sa flood control ang may kurakutan o nakawan. Pati po sa loto, sa PCSO. May mga nananalo dyan na milyon-milyon. Alam po natin yan. Diba? Pero ang katotohanan dyan mga kapatid, pinapaikot lang po nila sa media. Pero ang totoo, sila rin po ang nananalo. Ganyan lang po dyan mga kapatid. Kaya mahirap umunlad ang ating bansa sa ganyang pamumuno. Ang kailangan natin, mapalitan lahat ng nasa gobyerno. Panibagong muka. Hindi yung katulad ng mga nakaraang senador. Di ba? Hindi ho tayo nagtuturo dyan. May mga senador, kongresista kasi talagang nagnanakaw. Kaliwat kanan ho yan. Kung ano-anong project ang pinapagawa pero wala naman hong natatapos o yung pamilyang Diskaya, iimbestigahan din ho yan. Yung mag-asawang Diskayang pinagmamalaki ho nila yung mahigit 200 million luxury cars nila. Ngayon, kakalkalin ho ang buhay nila kung saan galing. Yumaman daw sila noong nasa DPWH sila. O ngayon, iimbestigahan ho ang mga yan. Di ba? Mahirap pong umahon ang Pilipinas o ang ating bayan kung hindi matatanggal sa trabaho ang mga magnanakaw. Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nag-bidding. Yan. Nag-award. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan. Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung contractor nito? Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Yun ang hindi na matatwa. Kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung ang tawag na nun, restated funding. Yun, hindi nga nakita nung una Dodoblihin pa nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? Kasi nga, sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo. Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako. Ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen Itinalaga ko na kayo dyan
Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun. Sila po. nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Oh. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Oh. Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang puri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Ganun sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Mapagbigyan. Sige. Baka try. Try mo ka. Pangiti-ngiti ako eh. Ako pagdating sa akin. Tama ka ko, ayaw na eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan.
At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihan niya sa kanyang sarili na si ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Minsan, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Ang atin hong magiging Vox Populi sa araw na ito, ay yaman din lamang National Heroes Day ngayon at pag-uusapan natin ito hong mga katiwalian, graft and corruption sa gobyerno. Ito pong ating Vox Populi. May mga leader pa ba ngayon sa gobyerno na kasing tapang at malasakit ng ating mga bayani? Meron pa ba o wala na? Kung ang sagot nyo po ay meron, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay parang wala na. Wala na yata, letter B. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. I-scan po yung QR code na nakikita nyo po sa inyong mga television screen, sa inyong po mga social media account. Ayan. At pagkatapos ay mag-type po ng inyong mga reaksyon. Pagkatapos po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon at inyong po mga opinion. Kung gusto naman po ninyong mag-text sa atin pong text hotline, ito po ang number 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube sa Net25 News and Information. Mapapakinggan po kami sa ating mga Radyo Agila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Po. Pero dahil sa kanyang Nagbabawi yan, Sen. Sa kanyang sariling pagmamalasakit sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Yan ay kadakilaan. Yan ay kabayanihan. Ang malungkot yun, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan eh. Tinex si Mrs. eh. Programa ko kasi ni Sen Dante. Ako na may napapagamit. Okay, tama kabayanihan naman ang pinag-uusapan eh. Kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, kahit nabagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Ayan. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-hali. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Ay, makita mo yan talagang kumbisan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Naganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Pagkatingin yung sweldo, masisiphayo lang sila. At marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang. Opo. Na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito. Opo. Talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Walang katwiran dyan Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin ang mga OFWs. Nako, number 1 mga followers niyo po yan, Sen. Napakarami. Mabuti na lang. Sa mga umaapi sa inyo Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang talaga nakakabigay talaga ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, madaling araw pa lang, nandun na sila
makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo ipag-isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Opo. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao sa kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo? Mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Ano? Nakikita ko rin yan. Opo. Eh well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Itong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag Systemic nila. ba yan? Yung systemic kasi, sabi nung mga nag-aral sa social sciences, Opo. pag sinabi mong systemic, ito'y nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako ayokong tanggapin na systemic ang corruption eh. Ayoko pang tanggapin na nandoon na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayokong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Nako. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa yung nandun eh. Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno eh, madalaw pa yung nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magpapakasakali ka pa ba?